At ito na naman ang inyong sangkay nagbabalik. So ayan, bali dito sa video na to ay mag-share tayo ng iba't ibang klase ng paggawa ng tinapay. So bali mga simpleng tinapay lang to mga sangkay ha. Baka may magsabi na naman dyan na basic lang yan, bakit pa kailangang i-share yan. So bali itong video na to is para lamang sa mga baguhan at gustong matuto or wala pang experience. Alam ko naman na marami na ang may alam gumawa ng tinapay, pero alam ko rin na mas marami pa ang gustong matuto na gumawa ng iba't ibang klase ng tinapay, kahit na mga simpleng style lamang ng tinapay. Gaya nitong ating isang pinoporma, ito ay isang madaling forma lamang ng ating tinapay. Kung titingnan nyo kung baguhan kayo is parang ang hirap, pero napakadali lamang nitong gawin nating ube basket bread. So ganyan po yung paggawa nating ube basket bread mga sangkay. Simple, para ka lang nagtirintas at i-roll mo lang. Huwag mong hihigpitan yung pag-roll, gugulong mo lang at ilalim mo yung pinakadulo. So yan, ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng ube basket bread. At para naman sa ating paglalagyan ay pwede natin ilagay dito sa ating tray. So yan, siguraduhin lamang na nakailalim yung pinakadulo niya para hindi po siya bumuka pag atin nang isinalang or umalsa na siya. At pwede nyo naman ilagay sa lanera, yung lanera ng pangtorta, para bilog na bilog po yung ilalim nitong ating ube basket bread. So ayan, ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng simpleng tinapay. So ayan, pakilike at share itong ating video at pakifollow rin po ng aking page bilang suporta na lamang po. Sunod naman natin popormahan itong ating ensaymada. So bali kung mapapansin nyo is maliliit lang itong ating ensaymada. Bali ang pagporma ko talaga niyan is diretso na sa tray dahil nahihirapan po ako magporma nito kapag sa kamay ko pa pinoporma bago dito ilagay dito sa ating tray, dahil maliliit lamang po kasi itong ating ensaymada. So yan, ganyan lamang po kasimple yung ating pagporma. Ayan, no? Ikot-ikutin nyo lang at tagyan nyo lang ng space para hindi po sila masyado magdikit-dikit kapag umalsa na. So ganyan lamang kadali yung ating pagporma ng ating ensaymada. Next naman nating popormahin itong ube cream loaf. So ayan, bali meron tayong dalawang kulay ng dough. Pares lang yung multipurpose dough mga sangkay. Linagyan lang natin ng kulay yung isa at pinagpatong lang natin. Gagamitan natin ng rolling pin para mapanipis natin. So kapag napanipis na natin ay roll lang natin. So wag natin higpitan yung pag-roll mga sangkay. Tamang diin lang. Kasi yung haba niya dapat hindi siya lalagpas dito sa ating paglalagyan yung ating lanera. Kung mapapansin nyo, may lanera tayo sa gilid. So, dyan natin lalagay. Dapat hindi lalagpas yung ating nakaroll na masa. At ganito naman yung forma ng ating paggunting. So ayan, bali ilagay nyo lang sa kaliwa, kanan, ganoon na pag ginunting nyo. Ganyan po yung forma ng ating ube cream loaf. Pagkatapos ng ating maguntingan yan ay diretso na natin sa ating lanera. Sa mga nagtatanong naman po kung ano pang mga kailangan bago mag-start ng bakery business, maliit man yan o malaki na paninimulan ninyo, ay dapat po siguraduhin nyo na alam nyo yung pamamalakad ng bakery, or alam nyo or may karanasan kayo sa pagpapatakbo ng bakery business. Dahil unang-una, hindi po sapat na may capital lang kayo para makabili ng mga gamit. Kailangan po talaga ay meron kayong experience. Ano-ano nga bang mga experience na to? Unang-una, dapat alam nyo yung mga pangangailangan, yung mga gamit na gagamitin nyo, mga ingredients. Syempre mas maganda rin kung meron kayong alam sa paggawa ng tinapay. Kahit na ilang klase lang ng tinapay, dapat meron din kayong experience. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang tatagal. Kung sakaling kukuha lang kayo ng panadero, baka mamaya bigla kayong iwan, matitigil ang production nyo kasi wala nang gagawa ng tinapay nyo. So ang problema niyan, wala na kayong may titinda. Kaya kailangan meron din kayong kalaman kahit papano sa paggawa ng tinapay. At pag-aralan nyo rin yung pag-costing ng ating produkto, dahil isa yan sa pinakamahalaga para malaman nyo kung kayo ay kumikita o hindi. Next natin ginagawa itong ating ensaymada. Ito medyo malalaki to, kaya mas maganda siya pormahin dito sa ating kamay bago natin ilagay dito sa ating tray. So ganyan po yung aking pagporma ng ensaymada kapag malalaki na yung ating pinoporma. So ganyan lamang po kasimple. At dito naman sa ating pinoporma ngayon, ito yung ating loaf bread. So ganyan po ako magporma ng loaf bread. Sa nagsasabi na butas daw itong aking loaf bread, yung ganitong forma, shout out sa iyo kung nanonood ka man ngayon. Ay matagal ko na po itong ginagawa, 20 years na rin po, pero kahit pa paano ay ito, maayos naman yung aking loaf bread. So ito lang yung aking may share sa inyo muna na mga simpleng pagporma ng iba't ibang tinapay. So kung sakaling kayo ay gustong matutong gumawa ng tinapay, ay normal lamang po sa una na tayo ay sumablay. Ganyan naman po talaga sa una, lalong lalo na
Siyempre wala tayong experience, lahat dumaan po sa ganyang sitwasyon. Kaya kung ikaw ay porsigido at gustong matuto ay huwag kang tumigil hanggang sa makuha mo yung tamang paggawa ng tinapay na gusto mong gawin. At hanggang dito na lamang yung aking video. Don't forget to like, share, and follow my page. See you on my next video. Thank you for watching.